about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Just in time. Kumusta ka mga kasangkayan? And this is VW Conversations. Okay, partner. Oh, yes. And it's a Wednesday. Yes, June 3. Ano ba birthday? Wara? Birthday date ko ano tiya? Ang tawag president date ko Veritas si Father Anton Pascual. Oh, nag-birthday. Nakita ko nila post dito. Veritas. Yes, happy birthday. Anton Pascual. And may ko lang i-greet kasi nag-message siya sa ST News. Ito nga rin is emerita talang and nagkakalaw daw ko nahiha at from Cagayan Valley. Layo! That's the northern tip of Luzon. So, taga-Oras hiya. Taga-Oras Eastern Samar. So, para hitong yung mga karupdan di daha Oras, she's okay. Ngan, thank you very much hiton pagkakalawhaat para sino naman niya para nahibabaro niya itong mga nahinanabo din hinamahaat. So brother, how are you today? I'm fine and I'm good, ante. Yes, patuloy pa rin ang buhay kahit. Naman. Kahit. Kahit pa may kahit. Oh, kahit. Oh. Dapat talaga kahit may kahit. Oh. Kahit nga ni. Tuan at manok. Balitaw. So mga kasangkayan, what is in store for us today? Meron natin haton, we will be having Mayor Dayan Agda because we are now under a modified general community quarantine. Ano ba ang... Pero naman talaga tapak yan, anti-balita ng taga-angkas. Oy, diri, may ada ni Mayor statement nga pwede. Pwede na ngayon. Basta. May basta. Itera sentiment at makatawa niya na siya rin nga. Balay ko rin, naghaharambang kami, nagbabarilo kami baso, pinggan, kutsara, tinidor. Pero pag-angkas bawal. Tapos may mga nag-comment dito, kay para ko net kapit, diri maka-angkas. Diba? Kasi may ada talaga hindi bagong memohan. Actually, kinikita ko ito nga point, brother. Una, yung sa DILG, itong ira point, because may ada hapag kayo na sinusunod na balaod. Yun, tapos yung protocol of social distancing, 'di ba? Kaya ako kinikita ko ira point. Uunanon iton pag-justify naton hit nag-aangkas. I-justify naton yung masaring may ano yung violation itong social distancing. Pero di dahil itong ibang LGU itinutugot nila, pwede man itong mag-aragsawa, pamilya, whatever, etc. Ako kinikita ko na may itong point. Mas kailan urog yan ang mahalit pasahe. Tag-100 may doon. Ngayon, bisan din no? Dara kay di ka malit na hatag hit utso. Anyway, we have now Mayor Dayan. Maupay nga aga, Mayor. Good morning, Mayor. Good morning. Good morning, ate. Yes, itak pa din ni Brother Neil. Yes, maramak may data meeting yan na hit, Interagency Task Force, di ba? And Provincial Peace and Order Council. Pero Mayor, una, ano ang pinagkaiba yan nga itong Borongan City is under a modified general community quarantine? Actually, dako Dako yung kaibahan from GCQ. Kaya way na dinaning kinahanglan ay publiko, ang mga minors ka na natin, mga senior citizen, hipagagawas may dahong quarantine pass. Tapos natin public transport, tapos of course 50% na natin mga restaurants allowed na liwat. So akin ang ginada ko ini ang pagkakaiba kay somehow inaalaw na ipagbalik pag-revive itong atin na ekonomiya. So although may mga restrictions itong dine-in, diri lagi hapon ito nga buffet, diri lagi at ginaalaw. So,
amo ito niya na ito, pagkakaibahan na GCQ nga na ito niya na nga bago nga MGC. Okay, din. Okay. Anam giniistoryahan pa lang Brother Mayor, ang ginamo nga pakiana hiunonghan ang kas. Kasi di ba may memo yung DILG bahin hini. So, paano na naman to yung angkas backride din hihaat? Actually, ito nga angkas applicable na ito Metro Manila because they are GCQ. Kasi somehow, when the national government siguro nagpo-pronounce parang applicable nationwide, parang ito applicable like yan mga GCQ. Hindi na naman itong gimpalusat nga memorandum na ETF. Ang GCQ silent talaga eh. So, hati naman nga pagkulawan na natin obserbaran from day one, medyo para hatan dirihiya kumbaga makurihiya i-implement kay may mga aral nga tao paano ko no kung parangitan kami mag-asawa, di kami pwede mag-backride when in fact wala man ang social distancing habalay. Yes. Yung ganon. Tapos anak ko nga nakita liwat natin anong weakness and day one nga natin mga health workers tinahira most of them kasi di mara magmotor. So kinahanglan nira asawa siya magdadrive para nga tayra masundo. So naging mabugatit para ang syudad kasi siyempre kuha dulong hira takay siyempre 3 shifts yun eh. So tapos kinukuha pa rin nila balik takay di malalo sa nga village ang kinukuhaan. So kasi nga kinita. So yan nga din hitapan dito kaya din po prohibit backriding. Basta sigurado wala niyo nga magkamayada nga ni random check ito natin mga otoridad, siguraduhan niyo nga makakapagpamatuod ka mo nga ikaw mo nga nagkikira are related. Okay. And they are living in one house. Kinahanglan living in one house. Yeah, they should be living in one house. Basta living in one house. So pwede magparaptod kasi sometimes Mayor may ada ta kaurup dan no ngaya dahat uukoy. Tama kami. So dapat lang dara-dara like niyo kung halimbawa di kamo yung ID ipakikita ito otoridad nga sita iyo di apelido magkapariho. I think a certification from the punong barangay will do nga masaring hinhi talpulano nga kumangkan living in yadi na aga hindi tambalay. Okay. So kasi magkurulo sa ipadidahalalan siyempre di magibanganit apelido tapos wala proof labot na contact mga ID natural itong otoridad dadakon talaga. Para wala na kapay nila permi nila dara-dara itong certification ito ng barangay nga itong nga tao na accredited IU. Okay. So yung kabulig, yung mga umangkam, mga karupdan, kasi kita actually, darang close family ties, usahay, balay damit at mga karupdan nga na tukoy, nalungon. So, normal yan ito Pilipino eh. Labi na din nga dapit sa Borongan, kay ako as ito nakimatan, guti pa, adamo anak mga karupo na balay at mga kapapteran. Totoo. Di ba, di rin nagdadaan na apelido ni tatay. Eh, kadakan man mga karupdan ni nanay. Nanay, totoo. Kadakan mo nanay. Oo nga. Mayor, actually, itong kagabi nga ni nagkakaherohimang raw kami with some although this is a provincial concern, no? Kasi may ada mga igkasinam mga reporter nga kumbaga, di ba kita kinahanglan pagsulod nga niya Eastern Samar may dapat health certification that kasi may ada yung mga mga reporter kunta nga tagagawas nga nasa ring hira nga diri na angay hira pag iinaruan which para diri naman pwede di ba Mayor kay taghi kita taga dinhigog kita naghihinirot kita so bisan itong nature itong trabaho bisan pa itino itong tisulod nga niya aton ha Eastern Samar dapat masulod ito naton mga protocols especially yan nga nagsasarang itong COVID din ha Region 8. Actually, tama ka, di na yung with you, asang dirit na nga luhulugan nga media practitioner kita that we are exempted to the minimum health protocols. Even us, kami nga mga leader, we're not even exempted to that.
dapat may datala daradara nga certificate, health certificate nga current, diri an old current, na diri kita PU, MPUI or diri kita COVID suspect. Iton, as a traveler, dapat permit kita iton andam kay diri iton tao nagpapaprehibit border control as a precaution about this spread of COVID-19. It is really a must. Very like the requirement as a human being, as a Christian, as a Filipino. We need to have that in matravel kita outside itong ating probinsya. Ngan itong, especially so itong mga sisunod liwat, dapat may da itong nera. Kaya gani, kariya ko itik opportunity ba, nakareceive baking bago mga guidelines, press briefing ni Secretary Roque, inahanglan na daman ngayon niya na an acceptance ng LGU na magpapangulit. Okay? So, yan na, naghahatag ng travel authority if you want to, go outside your province, ito na PNP. Okay. Nga na naghibaro liwat, except lahan mga exempted, kahit exempted na for medical purposes, they are indicated dito ang media, etc. Ito nga guidelines siya na aging papatuman ito natin Philippine National Police. Ito ang itong problema lang kay may dago tayo panira siguro nga glitch. It took them to act 15 days bago sila makahatag yung travel authority. So, we need itong kung ipubliko bigawas, you need to prepare advance. Labi nga kung tikan pa mo Manila, nakasibuk kinahanglan may new advance nga travel authority. So, di pagplanit, di pagbiyahe dapat di rila ura-urada. Kaya ma-stranded ka mo hadalan nga. Totoo. Pinahadalan na kang taon ka mo katapuni. So, be prepared of this. Kinahanglan may health certificate coming from the state health official or municipal health official. And then, of course, the travel authority. Iyo itag-file, ato ka mo pa-file, iyo pinakahirani nga presenter police. Okay. Na itong police, as if magko-coordinate ka to itong place of arrival niyo didatan ka mo itong nga lugar. Okay. So, it's very difficult now na kung tutumanan kung as if magiging kalakaran. May ako na ito nahibaruan, Mayor, na stranded dara kay waray nira yung travel authority, no? Kasi stricto hira, especially dito mga tisakay hit ferry boat, so ganito dida Matnog Island, stricto hira talaga, Mayor, dapat tumuod inito na aton mga kabugtuan when it comes to the documents. Kasi may dala exempted, bisa nga niya natin yan na idudulo daw ang padi nga na stranded dinner irada patrita na pinanglampay travel authority. Actually, I take that risk. It will take 15 days according to us. Kasi ako, ganito lang yun, kasi ninunumdumak, dilat na nakakakuha ng specific nga guidelines or number na ang mga repatriated ng mga foreigner, talaga, priority talaga hira i-transport na to Manila para ma-repatriated na their home country. Kasi ako, ganito yun, di nga kikita ng mga Pilipino iba rin pagpahid. Remember, ginadamoy na OFW dito sa ibang bansa. Kung kita mga kasi Pilipino sa damit igsugat, what will happen to us? See? Ganun lang yun, love karma kung itin bubuhatin nila kasi tao, napalikit plus interest or chance and penalties. Kaya ako, takot kaluoy, hinga padi, yung tao, he has to catch flight, ngayon nga June 5. So ako, nag-take na laking risk. I hope that it will be respected by authorities along the way. Kaya Roman, ikauli na talaga itong napali yan, Italian. Yan iya at nagsaserbihin pa na itong missionary works. So asit nga, pinakampinihan natin nga itong Manila, yan na today, para idiretso nga ito imbahada. Dahil ang nasuratan, iba si Malakat Pilipinas by June 5. Okay. Kaya wala pa man flight sa Tacloban. Actually, hindi nga problema. Pinasain nga dihaatan ang DSW, the regional office na nakasain din niya Boronggan. Supposedly, di kasi nakakaintindi actually. And I really hate the bureaucratic red tape of our system. Supposedly, damo, di ba, may data mga OFW nga nauli. Di pagbalik ito, may sakay. Di ba? Oo. Di kaya nung di rin nakarawat it pagpasakay. Itak na hubyan kay gipasa-pasa. Totoo. Ito, sa nagsinisa rin actually nga,
it may problema talaga, diri at batas, yan ang gobyerno eh. Kukurian talaga eh, tao nga. Yes, nakakaintindi ng mga dulot ng klaseng sistema. Kasi supposedly, DSW Regional Office, sa mahira ni Hira Tacloban, mas re-respetohan Hira itong ka-update to kung Hira contact at mag-a-arrange para contact kan father. Kay totoo ko pa, ako willing malit City Hall, ikita magasto para haya itiya pasahitikan kung Tacloban nga ka Manila. Ay wala puro blanco yate. So, ako anakan sa government, tarawod might nga. Di kita mapuli kita kasi tao. Kaya ako sa rin ko pag ipa-invite sa kinabuhi natin mga OFWs in other countries. Kung di dami sila bubuligan ira kong country kung nainira na reside, kaya Roma. Ganun lang yan eh. Mahubi ako it response sa karir natin nga. Padagmit, siyempre, kaya may tao, di pa invite lang naman. Yak nga may stranded, di ta nakiuhigan na may mabuli ka nga Good Samaritan ba. So that's it. So I hope that mabuligan kita ito mga PNP, siguro i-respeto kahit nera. Kaya romake na palit, sabi ko pag ipay-bayad itaton dollar earner, itaton exported Pilipinas, ito natin mga tao na nagtatrabaho sa ibang mga nasyon. So kung ito nga similar na situation at damit kira ibubutan na sa nga lugar na pareho damit inabatin nga pali nga yan at na nakikauli na, dapat buligan natin. Dito natin pagpakuran kung ano natin kaya. Okay, Mayor, hiunong naman nga mga nagpauli yan na, no? Iton aanhi yung mga returning ROF. Pag pinaulit, ito OFW. Yan ang dadaman na ito dadaming kukurohaan, mga duduha, at Tacloban. Di na idinudod ang Mayor, anak na si idudod. Diri na. Diri na. Kukuha na. Ikitag nakuha na. Tama talaga sorry nga, patikang lang ka. Patikang lang talaga ka owa. Inin Mayor, ito parang na makikita ginoberno nga sistema nga di nakakaintindi sa hay. kasi Mayor ganito yun eh. Dara kay may mga nag-positive an ira mga nakasakay although na swab na gainhira hapag kaya na no. Inin kuan ba magiging palisiya na ba inihapag kaya na nga ngatanan itmadatengan he ROF or ini nga mga LSI i-test hira rapid test or yung PCR no para actually yeah, ate. Actually, is open natin yan. Itong syudad, ano. Nga tanan nga mga OFW, returning resident, or anybody who will come to Borongan from hotspots area, automatic talaga i-rapid test for surveillance purposes only. This is not for confirmatory purposes, ano. For surveillance, because the logic is like this. It's better nga may data scientific data pag-assess ito sa nga tao kung i-isolate in here in specific nga isolation area or ikakantutahit ka ng kadaman. This would help our health authorities pag-manage ito natin mga nangunguli nga mga tao. So, as it natin is standard operating procedure since D1. Now, lately lang, yan na lang. Pagtikak ang pangulihan, mga OFW, tapos pag-abot na natin pinalit nga rapid testing kit gawas. So kasi datan niya na datan procedure natin. Nga ikaduha, niya na anaton mga nakasakay hadto nga nag-positive. It is sad to note na anbay-bay late nagkamayan na nira duha nga kaso. I hope sana nga higita maloy lang Diyos, God forbid, sana ito itong natin mga rupat di ka kira mag-positive itong resulta. And we are waiting for the result siguro this week. I hope na maging efficient itong result. Kaya nakapakabati, medyo damo ang pinding bidaha MC ng mga test results pa. So, from 3 to 5 days, from 3 days, magiging 5 days or more pangani siguro. Kasi, naiintindihan ko kasi tago ni, even kita nga mamamarati lang, may datit ago ni kaharoy, nag-positive, sikiran niya, di ba, gano'n. So, wala may himo because that's reality now. It's just hope and praying sana bigyan siya mag-positive pero man. Yan, maloy lang Diyos, they are closely monitored by our health authorities. Hapag kita lang, mga bubuhay itira, mga lawas. Wala nira manifestation in masari nga
symptoms sa nga COVID, di pa hira sinisip po, di hira harana, di hira binabato. In other words, asymptomatic, kumbaga. Okay. Nga maaaring makita nga kapag ito sa nga tao, asymptomatic, i-test, i-swab ka, ma-turn out mang talaga nga negative. Then by the way, itatin standard operating procedure pa rin. Bago natin i-discharge after i-report in this quarantine period, rapid test pa. Madaman hira. Ito natin Okay. talaga health authority para makasigurado lang kita nga safe niya pag-uli na nga tayo na balay. Oo. Tama, kabang nadamin man ako. Bangin mo, di ba? Kasi nag-swab ka, nag-negative ka, and then kabit na inana mo. Magkakamayada tapos negative. Nga pananahan na. Oh, so, Mayor, daruda mo, napadamay nira, ano, nga ano yan, nahaburonggan? Daroda man na kita, kung nagsasala, ang tanan na 39 yan, madadagdagan indo ha, so mga 42. Ini Mayor, Tapos at an isolation facility. Mayor, yung mga LSI naton, kinahanglan ba nga ma-notice hira nga niya Yeah. ha City Hall antes sira magpauli? Yup, kay required na ating naman ang acceptance eh. Oo. Kailangan pala. So they should be accepted. Kailangan so ikira po buhat ng ito natin mga relatives, itong mga burunganan nga magpapauli. Please coordinate directly to the Office of the City Disaster Risk Reduction Management Office. Okay, para makuha niyo yung certification na ina-accept tahin ito na yung mga relatives nga mauli nga niya baronggan. And Required. okay, and one last Mayor. Yesterday ini nga direktiba. Okay. Kasi kita mo ilagipit na pakiana ambot kinahanglan pa talaga yung intermunicipality pass para makasulod nga ni haburonggan. Yung intermunicipality pass kinahanglan pa para makasulod nga ni haburonggan. Diri. Diri na. Itong within the province, yes, pero outside ka nga ni diri necessary. Okay. Pero within the province, kasi hindi kang hagawas diri sila required. Kasi dito madidistinguish kung hinanadinhihan. Wala pa COVID yan na. Di ba? Okay. So kung tatagan pa in advance, dinit physical border control. Kami na niya intermunicipality pass. That's our agreement with the mayors. Intermunicipality pass is only applicable within the province. Within the province. And it is being regulated by our mayors in the province also. Kasi the agreement there is that ang mga nakanhi since day one, ang dirihira COVID suspect na kasi itatagan lang. So para ma-distinguish it atin border control, wala nga yung intermunicipality pass, wala nga yung provincial pass, automatic talaga subject kahin interview and for possible isolation for quarantine purposes. Okay. So I know Mayor nga. I'm not supposed to say this in panginan kay maram ka naman itong mga magbubuka. Nag-i-innovate man dama. Totoo. Para lang makalusot it for 10 days quarantine. Pero ako, I really admire itong mga burunganan na di rin hira mga sugad. And it has been proven already. Okay. It has been proven. Since day one. Nga talaga, 97% ito natin mga kasi burunganan, mga law-abiding citizens. Nasunod ko dito mga balaod. I rather request how pagkimaluoy na sana when you are in public places, gumawas nga kita na balay, dito situit na magwi-wear din kita in face mask. And by the way, sa pangaging kabaguhan natin, in GCQ at pag-alaw na natin church services up to 50% na capacity. Okay. Tama. Pero definitely, waray lagi hapon, patron. Kaya diri kasi madidit Pinamilya, di ba, Mayor? Pwede pamilya man la. Pwede man nagpamilya. So, God 8 kontak. Yeah, pamilya kayo lang. Di ba BW family, mga tron? Manulong festival. Mayor, padulong festival na kuno yan na idinudulong. Nga yan. Asya na ito yan. Makaka-escape kung tatamhan. Di ka lang makaka-escape. Ipapapanulong manim. Or ipinamilya yan, Mayor Nasser nga. Ang pamilyahan, di ba BW? Balitang Mayor, inin maaram at nga, yung curfew natin as is 8 to 5. Bisan ko na yung provincial. Ikating curfew. Bisan, kasi yung provincial EO, yung provincial EO is alas 9. Hikita ba? Masunod kita? Or atin la? Yung 8 to 5.
natin susunod na natin na ordinance. Anaton. Ito pa. Giupay mga Tapos may ibahay ka pa po kung bakyahan natin, kung allowed pa ito. Hindi ko ban talaga pa Hawaii. Wala man din naka-spell out, kita guidelines ka nang babasahan nga allowed na ito. Ko. Kaya sa daman, para na ibaro ito. Nga tanan nga rin respondihan ni datan mga rescuer na na-aksidente at kakalsadahan talaga ang ubos ng pakainom. Tara. Nakakaloka. 97% or 98% na rin ang respondihan na kainom talaga. So, akin na nakikita, drink moderately, totoo panilit ng doay. Kaya bawal malagad naman mayor at public places? Yeah, it's still public places. Siguro ito pala, makuritan ito yung mahirap yun kasi you need search warrant. Oo, totoo. Hindi ka doon, ganito na lang, mga kapaglayan, pati na kung may ganito, mga pag-aral, yung mali yung matitisip pag inuman, please, sigurado agad yung hindi ka mo makakali mo, yung ka magreklamo nga rin kasi yung bata. Kung tamahubog-hubog na tapos. kay Maringasa. Kaya na Maringasa. Kung baga, amig na pag-ilamba na pagpakaturo, pagpasirkulit na dugo, hindi na nag-ura-ura. Ito yung pag-drink, moderately. Mayor, maaramak may aatindiran niya ng meeting, importante ini. So iton kuan na lang nimo mga tugon para hiton mga taga Borongan. Salamat ate. Sabihin ko na manawagan na iyo na isang mga magpapauli at Manila, Cebu, or bisan man din mga tikanhin mga may dahitaas o may mga confirm mga COVID-19 cases nga antes ka mo anay mag-travel pag manakasisecure anay ka mo na tinatawag na travel authority from the Philippine National Police kay naluluya kayo nga di na ka mo hadalan ma-stranded magdidalugod ka mo makakuhahin COVID ito yung pag-inulat para di rin na ma-permit yung biyahe. So di rin bubuhatan una, kung di naman sa Metro Manila, kaya di mitso ka kung tadigat sa Borongan, pwede na ka mo mag-direct ang kan Doktora Sakmar ka naging pero kilala ko magpita. Ito na ating bubuhatan is like this, kung nada ka mo Manila, coordinate ka mo nga dito yung barangay kung di ka mo na-stay, and then, through it the hurt, nga actually yung at uli ka muna, nga di Borongan. Tapos if we heard na hindi magpapacility, pakakuha niyo yung medical certificate, tapos kadto ka mo pinakahirani nga presensya itong Philippine National Police para makapag-apply ka mo ito na tinatawag nila nga traffic authority. Once mamayda na it near, then you can go home. Para din na ka mo maulang hadalan. Although ini nga mga requirements nga ginre-require yan na ito na national government, pabago-bago ini. So, better nga maging updated itong mga news, mga balita. E bangin later naman iba na siguro bangin after June 15 kita na nga ni maluwilan Diyos ng itong ating cases pa itong COVID-19 ating labi na kakamamatay talaga umubos na doon kaya na kasi good news lang nga itong ating mga deaths nakabubo talaga so kung totoo pa nga curve naubos talaga. Although ating mga positive cases nakitaas because damo na mga testing centers ang in abrihan na ating Department of Health. Pero the good news about this also is nahibabaro na ito na ating mga health authorities in pag-manage. So kasi nga naiiba na nakabubo ito na ating nagkakamamatay. Kasi good news lang. Okay. So, somehow, ako na di-react na makigilatar ka mo, ma-stranded ka mo, dahadalan. So, ganun na makaluluigan na mga kasi puro nga ng barangay bato. Sa Kasimada, dahil raw doon Kasimada, hadalan. Tapos may mga kabataan pa. Puro ito. So, ayaw ka mo para di ka mo maka-experience sa yung sugat, hindi rin niyo ito yung mga kalugaring in risk na dako. Kinanglan makauping ka mo ito nga mga papilis na re-require. By the way, di pa pwede pumato sa Manila for leisure purposes. That is the new directive. So, nga ay nga kamo pag kinatong kadamo pa man COVID. Hinanay kita.
Ilupad na like na Manila, total matraffic na mga ni. Para arrest ko ila. Di na lang mangingis ko ilalanay. Asya, Tawa ka para man. makapihula kita nga di sa mo magkatatapunan, kay mapuri na hindi na sa Okay. Wala tayo sa tambal pa. Totoo. So, amo na, nakikimaloy lang liwat bakit publiko kasana ito nga face mask, social distancing, i-observe na rin maupay, tapos ang hand washing. Ikaw, pag ginawan nga alcohol, ka na panipis at panit, maupay na like sabon, tubig, barato pa. Totoo. Ang nadaya na kasi. Di pa nagpipinakiagaw kay wara-wara man nagapit alcohol, Mayor. Abang kaya, nagkakani ba ang mga piki na. So, maupay na lang itong tubig, hand washing, kay isa pwede na rin mo din niya at di rin masukuhin ura-ura. Kasi nalaalay. Nga na, again, malakat nga ni ka mo, magawas ng kami yung balay. Siguro, inamdam may mga ganun yung mga kinatoon, nga yung mga naka-istorya. Nga na ikaw mo pakikistorya tao nga di naka-face mask. Totoo. Kaya para, ayaw lang kita pag tagya nga masaring kayo yan na wala maloy lang Diyos, wala tapakuan, wala pa positive niya boronggan, ayaw kita tagya. Gabay na kita hiara itong sistema nga makabago nga permi kita suspitsado itat mga kaistorya. Nga na para liwat na magkita di makistapon kita kasi tao papananglitan ikita at mayada. Kasi dito number 1 lang nga pamagi nga mga later din natin yung nga paghalapan din nga virus na COVID-19. So again, to you at Eden, ganito yung stasyon, kan brother, salamat at oportunidad na pinatag ninyo akin na makapagpahamtan ng mga kababayan. Itong mga bagungan na hinanabo ito natin syudad. So yan may natakukuhaan na duduhan at akloban na OFW. Di ako naiintindihan ko na ikaroon na sa mga munisipyo na ating mga higrani. Kasi siyempre, kung tag-usal-usalay, ginakay kasi gasto. Sabi at gasto, kaya natin sila pakita, nahatag pakita yung traveling allowance sa empleyado. Oo, so ni tax driver, Quarantine. Pero kasya man, Mayor, wala tamang mahimo. Wala tamang mahimo. Dapat ganda kung panawagan ng uwang ako, mahihimo ganat kung pagdududranganan, pero yung tao, imposible ada. Kaya ira naman, uwang at DILG, di man naman iraging susumatan nila pag susumatin nadatang na hindi ka na may kunog nakain siguro paniguro nga kumapupoy sila pero kaya sa naman yan program at national government paspatay nga magkadidispat di rin na dito mag-minister na Manila kay siyempre itong ira sinasakan dito limit libre binabay ng madamit gobyerno. Yes, true. Takay nagpaka-hotel pag-uuli naman din iskoilahan na Reklamo na. pagtira na may wakta. Okay, thank you. Okay. Normal na bait. Thank you very much, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you. Mayor Jose Ivan Dayan Agda Hiton, Borongan City. So pwede ang kas basta pamilya. Para hiton magkaupod hiton balay nga dir parit apelyido kuhanal ka mo Certificated barangay. Yes. Okay. Pwede na. Pwede na. It nga certificate of acceptance, di ba nasa rin yung mayor kanina nga kinahanglanan. Iti uli from other places nga yes. Kanyang Borongan. Tapos kaya kailangan nila dara-dara or pwedeng through kasi iton maglalakad hit din for instance ikaw ato ka Manila uli ka imnanay iton maglalakad and then pwede na lang pwede electronic lang short copy na lang tapos pakita mo na lang dyan sa kailangan dara-dara nera mismo. Let's take a break. We will be right back. Unang-una kasi din talaga akong gisako pa ng barangay makarta sama. Madi na talaga ang pagkaaram dito ang balitahan news nga signal number 1 na kita. Pero di na sa time dito namang diktat sa DILG. Dito ang aga na di ka 14. Asa nga nagtigdan signal number 3. Di da kaya nato din yung mga tao wala naman pagkagawa sa ganang kapulusin ng hangin. Kaya siring pa man anira ka iniring talaga nga signal number 1 la. Damo ang mga nagpulos na humay. Tanan nga mahumay na mong naghulis-good anang mga panapton, wala na pagpakakuha, di pa nga mga
pamilya. At ira nala solo nala nira ang pinanara aton mga sulot tapos aton mga kabataan nga ipon nga to tagpira nala nga diri na tagdaman nira nga to pinanara at pagpiso na tong eskwelahan. Nga tanan nga mga bagyo din hiamo na namon kaakon gid la kalugaringon as ang pinakakusog nga hinumduman nga bagyo. Nga asya din hian haros na namon din mga bablay. Inuwara na talaga mga bubong. May tutulunam din nga balay wash out sigin ano wala na gid talaga yan ito ra didahan. Ira punta panimalay. Bisan ira mga panapton dara may dahumay pinsi kasako. Siguro mga tulupay at tupayan ng pamilya, pero nagkikinuha na hira kan ira mga dito mga kurte nga kuan ira na lagi tataro tagpi nga para lang ta hira magkuan ngadto. Kay tungodhan ang ira dito kinukuan bukodan manamo tapos tuguhan ka kuan ko talaga dito kabi na ko madamo mga humay ngadto mo pinanara. Dako gud kalamidad yan yang nagkuhan ang barangay halos nga ni handidahan ika-15 nga nakuampan among punta pagsurbihan among punta kadawson ang mga pupumpan pinangingita asa itong pagsiring ko nga dako gud talaga tinama din ang among barangay halos nga ni wala na gud talaga ang mga tao makuhanan ang mga humay halos nalahin pinagbayaan ang iba ay pinanganod ang iba mga terok nga magkasalbar gud talaga na among mga kinabuhi nga. May mga hayop na namatay nga mga natungkol din yung mga household na katwan ira wala may napag-intindi kaya an ira naman kinukubiran ang ira pamilya ang ira mga anak. Ang amon baptism center ang amon eskwelahan kay nga niya amon eskwelahan duduaan tuklap ang bubong haros itiyahin wala na kung dito ra ang bubong salita namon mga tao dito bali tutulula nga rom ang tinikukuanan an adto nga 92 ka household asa itong dito ang nagkukuanhan tutulula lang nga rom ngani ang pangaturog hatuhan at guton nga mga 92 ka nga household kun pan mga anak nga harosin nga 500 punta dito ang kapupusan nga mga individual an ira pagkaturog na dito na lahirahan nagbabanig lahira ka wala na makuntauran pero wala na bubungan ira dito pinangahigdaan salit asay tidaan gid atong ikutunta nga pagkuan na nangaarog kami tambulig nga babulikan kami kay wala gud haros ngani anamong tunta mga balay wala na gud mga kuan mga bubong haros ngani ang iba nagpakapalit na lang kung may mga ibaralit pero ang wala talaga pagkakapal. Ay ngani hadto ng paglikas ngani nga tuhay eskwelahan may daan agad mga tao may daan nagasamad dara may kuan hadero o kuanera kay nag-iibakwit mga to diri na hero nagkukuan na masingkon ta nga hadlok masingkon pa hadlok hira nga kuanan hira nga tuhan kuan jero kay dara makaligtas la hira nga to kamay da pa makunta hangin-hangin na talagote kay bisan nga ni aton kalugaringon aton kunta an aton anak kaduduhan na kadtuhan aton lapatod wala mo pagkakakuha na may pagkuha nga to manapin duduhan kabataan kaya git puso giman hangin sanglit pagdatingan alas 3 pato pinanginano ko nga to ang akong patod nakadtulan duduhan ko kabataan nakadtulan yung lamisa pinanahakutan na bisa nga ni duha lang nga parapte na ira dito yung ikikinuyang bong kay itamon talaga ginahangyo hit gobyerno nga matagang kaming evacuation center nga dito nga maging safety git aton mga tao nga orasin may kalamidad labi na sugahit nga bagyo nga diri ko dito mga tao bisang kun dito na evacuation so galagyapan kay makuri madiri man nagpapakagalaw tungod ang kasiyo tituan niya sang ulit ating pagibuli hit gobyerno nga magkamay ada kami in sapat nga evacuation hit aton din yung mga tao dito sa sakupan hit aton barangay Makarto. Salit kasi
masisiring nga pinakadagol nga dagog pa mo niya ang pakabuhi ang parte ng agrikultura, ang parte ng lubi. Kay haros bihin mga sa katuig, di ko kami yan ang mga pulis na amon sa kalubian. Kay haros mahirahin, wala na nga ni dahon. Asa damay dinhit among komunidad hit barangay MacArthur. Hinit amon talaga makuri damay tubig. Sanglit asa damay amon kinahangyo kuntang. Makuri kang kami hit gobyerno nga matagang kami nganhin. Sapat talaga nga pangangailangan hit amon din komunidad talaga nga tubig. Pero diri ko nga anit niya masisiring dama mga safety dara kay ano binaha mahiya. Binaha talaga hiya kasi pero wala man kami dama mahimo nga diri kami dama didako pa wala man kami pangakuhaan. Kay magpinalit pa nga ni kami nga oras siguro makuanay among bulsa kay dito yak maarap tigpirit container sa litag tsatsaga na lang kami dito aton mga tao nga ito nila nga among sigmatic nga usala. At yung mga panahon tumatay pinalit kasi ang barangay yung 15 kilos na iliw kanan dito kung an evacuation among binuhat akong binuhat nga dito ang mga tao iniisip ko kung pipiran ira anak kung pipira na magpunggin kano isa nga anak isa ka utot nga ni ma'am tingad puntahan kamang kagutok nga kay haros ang maghapon wala talaga magpapakakaon nga haros nga ni diri na kain na natin kaluoy ngay ako nga ni nga alas 12 na isang pagkaon tikangan alas 7 aga nga tuwang kagabi tungod lang kung tapos inintindi nga to para lang pagkalikas ng natin mga tao pero siring pa man tungod ang tao basta nakikimaluoy lang pagkagarahon diri dahil na inaabot ang bisan ang gusto nga makaligtas lang sa imong pamilya. Salit at tunga time dito hanakat ko sa mga evacuation asya to ang gikupuriin dito kay haros wala nga ni ang nagpapakaturog ang mga senior citizen bisa nga ni diri nagapuban ang senior citizen katurog kay ano wala mga siring punta dito nga dito lang mga senior citizen didilaan may dabor may anak kabataan darahan kabutihan area wala na punta dito mga siring punta nga magiging maupay kuntang kabutangan kay umos naman wala naman dito talaga ispi. Itong mandahan ni kinahilani unang-una dinhit ka lang hit among barangay magkamay-ada kami hit mabuligang kami hit akong din mga tao magkatatagang kuntahin ayuda naman lang magpakahimo naman lang kunta makabangon hanira kunta mga panimalay akan nga ni diri na nga nagmasisiring nga mapang kunta kami party kuntahin bugas ang amon bilta importante nga ni kung matatagan kami suga naman lang kunta dida yero ano kunta makatigding do kami talaga ang amon mga nagkahibang dida ito nga bagyong ambo ang amon tagsa-tagsa nga panimalay at sa kita namon kunta dida ipinangaro ang gobyerno nga sa gilayon makatagamtam do kami mabuligang kami hini nga kalamidad nga nag-agi.
yung ahaw. May dadama ko madi. Para bumbuligan ang mga tao din ni kahit or dihira nagpapakakuhan din yan. Ba ay ginaanon ang nila mga gamit. Isang diri na lera nakakapag ima kay ora meron pakakakaton nila balay. Iba tapos danay diri nagkakakaon ng mga tao kay ginanod na. Sugod itong maupay kay basi matagan ang mga tao yung mga sugay panay malay nga gamit kay bas nala may panadlanin mga pagkaon ni nangangaraon ngayon ang ginanod nga mga gamit madugman ito. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations. And they're back plus 2. Okay nga oras sa iyong tanan para sa mga the late Mannie Arago. The late J. Oy, pwede Mannie ang klaro. Nasa ring mayor. Patrong ko no, diri pwede. Pero pinamilya, pwede. DYBW, ST News Family. Ang buta magpapatron. Marad mo patron sa nung. May patron. Walang papadulong festival yan ha. Yung bang ano na. Oy, nakaget si Mayor han padulong festival. Idinudulong na yan. Naman. Be kind whenever you are celebrating your fiesta. Hanit magpapatron ha. Baa. Dudo ha ganit namiminta na din yan. ST News Family. Dudo ha ganit. Magsunod pa naman dudo weekend. Oo, ang saya no. Ang saya. Parang My God. everybody will be happy. Dahil magpaparapatron na. Pero yun nga, it's a COVID-19 type of celebration na pamipamilya na lang. Pero yun nga, hindi dire ipag-share ito yung mga blessings, di ba? Pakisyan pa man. Itong pagsasalinurog itong patron talaga is a way of thanksgiving. Oo. For the blessings that you have received. Papasalamat ka nga, nagpapaangbit in. Of course. So, Sinabaw. magparamdam ka. Di lang amburon, di ba? Parang happy fiesta, everyone. Balita mga kasangkayan, no? This is June 3. Ay katulo ng adlaw hito ni kaunang kabulan hito 2020. Wow, ikatulog adlaw ito, ikaunang mga bulan. Ako naman, we'd like to have tuig. Sana naman yung other half ng 2020 is going to be better. Pero para may yung ray of hope naman. may yung first semester. Diyos ko dahil. Talagang Diyos ko dahil ka talaga. Anyway, happy birthday kan Choy Rapada. Butchoy Celito Rapada. And sino bang nag-birthday ngayon? Kay Peter Paul Agnes Ay, kay Peter pala. Paul Agnes pala. Happy Speaking birthday, of Choy. brother Ambot yung Paul, mauli kaya na nga adlaw. Kay hinahanap ka ng... miss na miss ka na yung mga ng Hinahanap. parents mo. Ganda yung pangalan niya, Peter Paul. Peter Masyado Paul ano, Agnes. Pedro Paul. yung Kanan magpara, di Oo. Kanan magpara, di rin na pagpara, di parang Santo Papa. wait, happy birthday. Diyos ko, before kingalimot kay, I'll be going out again. Day to my cousinship. Ate Lil Gatchalian in San Francisco. Happy birthday, ate. No, dear last cousin, first cousin. Ate Lil, God bless. Love you, ate. Kailan ka kaya makakauwi? It seems matagal-tagal. Oh, yes, ang hirap talaga yan ang mga panahon. Very normal kay parang I don't see myself seeing my family, immediate family in kanalian na panahon. Kay parang ito sitwasyon kasi. Pero they do understand. Bisa nila di nga makakabakasyon. Oo naman. Kaya
stay put lang tayo. Importante, constant line of communication is open, tapos safe ka mga tanan, safe kita. Yeah, yun lang. Okay. So, Come on, may nagigreet, mga brothers. I-Peter Paul na talaga tayo. Kay namimiss na naman niya din yung mga Peter Paul. Kabugtuan. Tulonak kami kabulan niya din nagkikita. Yung taga-Borongan. Ay, Kaburong ganlay mga waringani pag tulo ka kilometros nga daha bato pero dipit lang kinikita. Oh my God. Patula. Diyan ato yung Mercedes na ato yung Mercedes. Ato yung Father Jano. Father Jano. Kadang ay Jibins. Jivins Ganaba. ba? Ang ating cousin, Father Jano. Gusto na tugot-tugot tayo mga seminarista para Kung di kita nahugot Oo naman. Kami na Oo. hugot. Anak kasi medyo ko pa mahuhugot. Di ba? May pinakakanina ang puntayan na pero siguro nata-traffic din may editor. Kay matraffic yan. Editor yan kay Kay maghihimo kita hinbag o nga kuan ano iton Mannie, rooster of reporters. Oo, pwede. For Okay. ST News. Yes, I'd like to greet ito natin mga media partners and Voice of the World Media Network, Aida Isaig, Romeo Noroña, Nemesio Arellano, Cheryl Antoinette Montes, Rosalinda Cabidog, Rodolfo Carpeso, Filomena Carpeso, Maria Luisa Azul III, Carpio Bajado, and Pamela Anacta. So, thank you so much for partnering with PWMN. Ang ganap. Kanina tinawag yung mayor, nagklaro niyan mga mga pagtaga modified din na pagtagawaran nila. Labit nga pagtaga angkas. Oh yes, Kanina naging klaro niya nga. Pwede ngayon mag-angkas. Okay. Motor. Oh, yes. Motor. Bangin man la. Oo. Bali Pwede ko ayaw. no. Kita mag-angkas. Pero Dapat may katibayan. pero pero- may katibayan. Kailangan niyo yung certificate ikang tiyo punong barangay. Okay. Papamatuod nga ikaw mo na okay kami sa mabalay. Same house. Kasi pa kayo dito na napalasyo ko para kita pwede magsabak. kusang balik. Paano yung, hindi talaga pwede mag-angkas yung hindi pwede malay. Okay. So, ano ba, mag-boyfriend, girlfriend? Ang gaba na masyado Wala lang na hindi ikaw. mag-boyfriend. Pag-live-in. Oh my God. coming from Joke lang. Then, with yung relasyon, dapat established kasi yung relationship. Oo. Legal and... But aside from the husband and wife, dapat yung iton in a relationship should be by blood. Okay. Para lang iton mag-asawa, kaya di man talaga hirap Kung magkadugo. makipag-date ka mo, may paman option, mag-tricycle. Pero yun lang. Kung hiyait magtra-tricycle ikaw ang pasahero, Oo, pwede or masa yun. kay kam duhin tricycle, Oo, ada kay print third adetro party yun, yun. may niyot, third Third party. nabati. My Kaya God. kay mida paano harap. Di ba? We say, Father Andy, di ba yung pagpapa-confession? Oh, Picture dito sa New York, New York. parang long table, tapos may acetate in the middle. So, Magigibate. yun na nga. Ayokong mag-confess. There siguro. Oo. Salaw ka na ako. Kaya medyo parang ang hirap no, you're in the room tapos mabati na. Ngotaw nun. O dapat kamo atuhin soundproof nga kwarto. Oh yes, so parang Para wala mabati. Yes, Diyos parang- ko naman, dapat Diyos lang it pati Ang mabati. For the whole world to hear. Adoy, kadadag Sa to. naman yung mahirap is yung lalagyan niya blended learning iton Department of Education, Commission on Higher Education, and we will be under the mercy iton aton gaano ba ka-epektibo iton aton mga networks. Kasi iniisip ko kagabi mga brothers, yung bang expectation versus reality. Aada na an intensyon, di ba nga magpadayon itong edukasyon. Pero anong mahinanabo kung these networks will not yung bang another level itong klase in serbisyo nga dapat hirain ginpupukaw yan ang mga panahon antes pa man magtikang itong klase kasi everything nga i-prepare itong mga teachers insofar as yung tag dito technology aided na klase in teaching learning will go to waste kung diri man maremedyohan itong mga problema at mga network sa pagkayanan. Sanglit, yan na pala nananawagan na kita. Globe Smart, gising! Diba? Kasi naman, dapat level up na kayo. We talk about let's face it, din Pilipinas, itong pinakamaluya itong aton network. May gino-offer hit ak sangkay nga technology but parang ano ngaran hini
Splat, no? It's an IT company working with schools in the US and now in the Philippines. And Nasiring Hira, they are willing to work with DepEd nga ibang mga private schools who are struggling to meet yung blended distance education system. And it is very cheap because itong gastos is 1 peso per student per month or 12 pesos a year. So kasi ako ninisang kay ditohan NGO dati, and kukuan gap inambangin may ada magka-interest. Oo. Kasi yung bigger challenge din naman natin dito, ito nga ni giluluyahi mata globe, giluluyahi mata smart. Mababaog kahit pag hinulat, ikan manalunod. Siguro brother, makikita tayo itong relationship kung kaya nit mga Pilipino kung asit maiha nga nagiginamit ng cellphone within the day. Kasi ito maiha man yung mga loading. 50%. Alanay. Break lanay kami dinadali ila for me to exit. I will be observing wait lang. Meeting iton IATF ngayon pa man ni Peace and Order Council kasi mahirap to kay harayo naman yan na permi iton venue, no? Ado na Eastern Samar State University. So eto kasi damay na siguro man ni nakakuang kan istorya nga, some journalists kunuhay karag ni Ramasulod without the health certification, parang they are seeking exemption. Ako parhak dire kay dire akit mao yun kay privilege diyan. Yes, dapat everyone special treatment. Yes, all the more kasi we are exposed. So walang exemption. Kay ano ka pa sa pangalan ni Mayor bisang pamanit mga opisyalis, they go through the process. So para I think din kasarabutan nato ni because Dr. Delgado was also asking for the opinion han press up kasi parang kuno nasa nga very harsh yung mga naton din I think we are just being careful and nagbunga man ito naton kamahirot in Region 8 parang Eastern Samar na lang ang biliran. Iton malinis, no? So I hope nga iton our friends in the media, in the regional media, you have to understand nga so God bisan kami nasunod Sir Mannie, inaruan talaga ang health certification, tikang lahat takloban, no? So walang kita with the necessary documents. Yun yung maganda ron kasi dapat dirinimig. This is the new normal. Dirinimig takot. Although may mga instances na parang okay ka na, yung barandilyahan, dapat kada ko na kan fast line kay taga media. But then, we never really abuse that. Parang clear naman na the decision. Parang let's take a short break, 1 minute break. We will be back. They will be back. May 16, binisita ko po ang lugar na tinamaan po sa napakalakas na bagyo nga Ambo. Nakita ka po ang distraction sa mga bahay, at ganoon din sa isang simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato sa Arteche, nga totally nasira ang roofing, natanggal, then pumatong doon sa kumbento. Then nawalling sa likod sa altar, bumagsak din. Kaya kitang-kita ko po ang kalungkutan ng kuraparuko ni Father Guido Ditalo. Kaya binigyan ko po siya ng assurance na Father, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Kung tayo ay magtutulong-tulungan, babangon tayo. Tayo natin muli ang building din sa simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato. At ganoon din po nakita ko sa mga baryo nga nabaha, hindi lang po sila nasira ang bahay sa malakas na bagyo, kundi underwater pa ang kanilang bahay sapagkat napakalaki ng baha na kanilang naranasan. Sabi nila nga ang pinakamalakas na baha doon sa area nila, that was 1987. Then, yan ang tuwig May 14, 2020, the second nga napalaking baha nga kanilang naranasan. Kaya lahat po ng kanilang properties, lahat ng kanilang ari-arian ay underwater. Kahit yung palay nila na nakaimbak sa bahay, nga pagkain sana nila in the coming months, kaya bago na po sila nakaani o naka-harvest, ay underwater, nabasa po lahat. Then, after kasi sa typhoon, 3 days, walang
magandang panahon, palagi pong umuulan, kaya hindi po naibilad agad ang kanilang mga palay nga nabasa sa baha. Kaya ang iba, unti-unti na pong tumutubo. At alam natin, pag ang palay ay natubo na, ay hindi na po maging bigas yun. Kung may bigas man, kalahati na lang. So kaya po ang kalagayan ng ating mga kapatid sa area nga tinamaan sa napakalakas ng bagyo, Ambo. Then, ang malalim din nga baha. So, alam ko nga ang mga tao ay hirap na. Kaya aside from coronavirus ngayon na ating inaharap, economically affected na ang lahat, pero may dagdag pa nga paghihirap sa mga tao ngayon. So, bali, siyam nga parokya ang badly hit by the typhoon. Then, ang siyam ka parokya andiyan sa loob ng itong municipalities. So mga kapatid, huwag natin pabayaan na ating mga kapatid ngayon naghihirap tungkol sa kalamidad ng kanilang naranasan. Ating ibigay sa kanilang assurance na hindi sila nag-iisa. Atin silang ipanalangin at huwag pa nating ipagkaila kung ano man po ang kaya nating maitulong sa kanila para po tayo ay konkreto nga makisa sa kanilang kalagayan. At the same time, sa pamagitan natin, unti-unti din silang makabangon. So ating panalangin sila sa Diyos nga hindi mawala ang kanilang pag-asa. Panghawakan ang pagtiwala sa Diyos. At yan ang po nabigay sa kanila ng lakas. Kaya, again, ako po ay nanawagan na sila po ay ating panalangin. Makisa tayo sa kanilang kalagayan sapagkat bilang mga Kristiyano po, tayo po ay nabuhay hindi lamang para sa ating sarili. Tayong lahat ay nabubuhay para sa iba. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaya hindi tayo magkakapayag na sila ay manatili sa gayaang kalagayan. Salamat po and God bless you. Kamakailan lamang po ay lalathala na maraming Pilipino daw ay dumaraan sa sakit na depression. Tingin ko po ang depression ay parang sobrang kalungkutan, sobrang lumbay, na marami po ang dahilan kung bakit. Hindi ko po tatalakayin kung ano ang mga dahilan. Gusto ko pong talakayin kung ano talaga ang maaaring masabi ko tungkol sa depression. Tingin ko po kung tayo ay makikinig sa turo ng pananampalataya, ay mayroon po tayong magagawa tungkol sa depression. 3 bagay lamang po. Una, ang buhay ay pagsusulit lamang. Ang pagsusulit po ay hindi dapat tinatakasan o tinatalikdan, kundi hinaharap. Pangalawa, maraming pagsubok ang buhay,
kailangan po nating maging matapang. At ito pong katapangan ito ay hindi galing sa paninindigan lang ng tao, ito po ay kaloob ng Diyos. Pangatlo, hindi po tayo nag-iisa. Ang kantang ito ay pagninilay-nilay sa sinabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Sinabi niya, kasama ninyo ako sa lahat ng panahon. Sa dilim ng buhay, minsan akala mo, kung nawawalan ka ng pag-asa, ika'y nag-iisa. May mga pagsubok na dumarating, ngunit parang sa binging paligid, ika'y dumaraing. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay di lang galing sa iyong paninindigan. Ito'y nagmumula sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin at tagubilin na dapat dinggin. Kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dusa at saya tungo sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. Sa daan ng buhay, minsa'y may lumbay, kung ang tangi mong pinapangarap ay di nagaganap. Ang kailangan, huwag kalimutan, ang buhay ay isang pagsusulit lamang. Ang katapangan, kahit nahihirapan, ay di lang galing sa iyong paninindigan. Ito'y nagmumula sa langit, kaloob ng Diyos sa panalangin. Tagubilin na dapat dinggin. Kasama mo ako, hindi kita iiwan sa dusa at saya tungo sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. And we are back para yan ang Wednesday edition, June 3. Ito ang VW Conversations. Kumusta ka mga tanan? Sana sugad na ka mga
shit. Pakape-kape lang. Kape-kape. Tara, kape. Balita. Yan na, modified general community quarantine. So parang kinikita natin talaga din here, syudad dito Boronga na parang back to normal na talaga, almost. Kasi damo na sarakyan, Damo na tao. abri na nga tanan mga establishments. Nganiton ko ano ng mga magawas, wala na age ko ang limit. Wala na age limit. Yung mga bagets nakakagawas na talaga. Di na din bye-bye. Kanina nag-jogging na, kadama na mga nagjajaragin. Oo. Not only here in Boulevard, pag-ibisan dito yung Borongan Airport. Yung mga from other barangays, northern barangays, naghuhurog po dito yung kabataan. Talagang, well, it's also good na para bang you give them time para to exercise, diba? Kasi for the longest time, Namatinda ka lang sa bahay. Mga sedentary kita. Galaw-galaw din. Nakausa pag bike ko nga may point Mary pagkita ko. Bisan ko alas 3 pala nakakadunan mga tao. Nan kon talaga hira parang damo talaga bugos nga airport parang kon talaga may tao. So parang yun. That's the latest na mga happenings yan. Yun na, sana reminder lang, constantly please, yung health protocols, never go out without your face mask. May ada natin ko, teacher ko kulp nagbiyahe ada somewhere in the north, and kinikita ni Radi dahil natin mga northern barangays, naguhurog po, nagaharampang, waray face mask, please lang, dahil kay, syempre pa, naghihirot kita, lalo na yan may ada natin mga kamutuan nga nanguli na tikang ito magkalandayan nga lugar din sa Pilipinas or ito natin mga OFWs although ada hira itong quarantine facilities pero just the same pangalan natin we breathe the same air now, diba? Parang lalo nga ni kita maghirot may nga ni mga tao nga nasa rin sana kung tayo nakita nag-ECQ pero huwag naman, kasi mabutlaw na talaga naman yung disiplina na lang punta, suportaran natin kada usa, dahil kay we are responsible kada usa ato, di ba? Di kita maaram, sugod din nga, mayada na ngayon, nagdadarahit nga, di na dapat tisiring, hindi na siya, abang na dapat di maas siya. Kagaw. Kagid, kasi although mga naduhay kagid anak na luwas ka kulang kagaw. Pero siring pa na kinikita ko ng Facebook na nga act as if you are carrier. Kasi maghihirot ka talaga pag deeg nga yung mga tao kung parang net nim nga pagdedeeg nim nga yung mga tao magiging ko ang kalagihap conscious kalagihap nga kun naapat kami tithinga hiton kung harani na talaga act as if you're a carrier or you're infected kasi kung ate na lain it's out of charity na lang yung ibang mga tao kasi kung kita magpa-practice kita in physical distancing masunod na may tira. Exactly. Tapos i-maintain natin yung ating personal hygiene. Every time we go out, pagbalik natin balay, yung hand wash, constant hand wash every now and then, alcohol or mga sanitizers. Let's maintain that kasi malay mapagawas na may nanindara or may virus, di ba? Kaya naman ito mga miyembro ito yung mga pamilya. And more importantly, kung diri talaga importante itong katuyuanan hagawas, ayaw kita pag ginuwas-gawas. Diba? Kasi better be safe than sorry. For the longest time talaga naghinirot kita tapos boom, isang kaso lang yan. Magkakalat detention. Baybay City may ada na. Pero mga municipalities sa Leyte nagkamay-ada na. Dinihan Samar, Northern Samar nagkamay-ada na. Eastern Samar na laada. Duduhan na lang mga probinsya. Ito Region 8 in Waray pa cases. So, di rin kita naghahangyuhin Sana nga ni talaga mag-maintain kita. And silipanin ni Eden kanina, may ada mga regional mga press people from the region who would like to exempt themselves para itong strict nga procedure pagmasulid din nga aton. Waray gad hiton exempted, diba? Bisan ni kita nga mga local media, we go through the process, dili makita nagko-question hiton kasi ang importante rin kasi mga brothers, diba? Yung humility, diba? Bisan hino ka pa, no one is exempted from yung sugadin ng mga health protocols. Kay
Pero man nakakasiguro ka, diba? Nan mas labi na dapat ikidat naghihirot kaya kita may exposed mga Oo, ginagawa. true. Ngan, you should, ikikita nga mga yung mga officials kunta or mga frontliners, dapat we should submit ourselves kasi higit aada tapos higit it magdiri mga sunod din Tsaka di may masuol. I mean, it's check it in body temperature, may if you feel out of form, may nagpapakita ang mga documents nga di kinahanglan. Marami makurit pagbali, pagsugot itong mga reglamentos. Yun lang naman yun eh. Kasi kung if you're arrogant, talagang makuriit. Kasi parang a few minutes lang na delay, tapos makuri para kayong makarawat it. I mean, you don't think of yourself alone. Kasi hindi nga klase sitwasyon, ito yung new normal. Mas ginihirotan nin iton kapakanan or sitwasyon iton nga tanan kadagaan. Mamadamo nga tao it maapekturan, diba? Apektaran, rather. Okay. So, yun nga, hangyugya po naton, nahawagan kita iton mga networks kasi harani na iton Agosto, iton ginhuna-hunaan nga pag-abri iton klase, and this is the first time na itong klase would be different. Itong blended mode. Oo, blended mode. So, kasi kung sasabihin natin, banhatagin modules na itong kabataan, extra expense in itong DepEd, di ba? Let's face it, how do you reproduce yung modules para impiperanin mo ang mga estudyante? Da-travel pa yun. Da-travel pa, oo. Yung reproduce, photocopy, or basta kinahanglan na reproduce. Kung makikita niyo mo itong mga teachers from our teaching ito ng mga far-flung barangays, matataba kayo dalay-dalay buslo, itong mga modules, di ba? Dadadon, tapos i-distribute yung kabataan. So parang hassle yan. So with the technology naman, okay ka nga everyone has access to that. Sino bang bata ang walang cellphone ngayon? Diba? Parang almost everyone. Siguro siguro, yun na lang. Siguro nila signal. The first network, sa mga ganyan. Tapos, wala na nga mamantinir itong kada adlaw na kinabuhi. And tapos here you are, nagdi-demandhin gadget. Load every day or week. Bukas nga rin, makuri na. Sura-sura. Kasi, di ba, free education na kita from elementary, high school, and college. Tapos here you are, merong blended learning that would require technology na kinahanglan mo may load. So parang ano ba ang mas importante? Kakaunon nila kada adlaw against itong education, di ba? Parang sinasabi na dapat diri maudong itong edukasyon na pagkayanan. But then may challenge nga ni. Yan na. Dara hiton diri ka normal itong sitwasyon. Kayo mga brothers, how do you see paano yung magiging win-win situation na para nga tanan would have access to education, free access to education na ma-maximize talaga itong learning para itong kabataan? Ano kaya itong blended learning? Kasi they're doing this survey now Pag nagpapa-enroll, may attached na survey form kung ano daw yung yung effective na modality para itong what do you think would work for most people, for most students din here Eastern Samar? Siguro para sa wala magiging uniform nga blended mode kung siya naman kasi ma-quantited case-to-case basis kung nahin nga lugar, din dapit kay today pa man kanina diri man nga tanan accessible network may mga barangay nga waray signal ganit mga waray signal for sure makurit pag availin gadget in paragload. True. Siguro mo pa na lahit I mean nataon it nga anira style ng pagtaga-hub magi mo yung hub kada kuan kun ano ito parang kuanit nga mga anit maupay buhatan din nga hub pananglitan din kada kanin nga hub kuan pananglitan dito ha mga area nga hub dire wala access sa internet wala signal ano dat maupay siguro pero content kabataan nga I mean dire ginadamo tapos magbubutang ka dito in radyo pasugay para panunduan nira yung mga sugay ng mga you need to consider yung mga factors nga nakakaalang para kuan para ibarwera. I mean nga of course dapat isa lang itong mga health kuan protocols nga dapat
padayon nit pagkulawan. May makurigain kay talaga madepende niton kuan iton mayor dito, iton mga teacher kung mga ano. Kay dili talaga magkakamaydaan in uniform nga blended mode kay iba-iba sitwasyon kada barangay, kada bungto. Mo pa siguro kung ini nga survey nira talaga parang siseryosohon talaga nira nga basahan nira everything nga sinulod di dahan ira survey kasi para di rin naman masayang nira efforts nga mag-survey kaya talaga dida kung ano iton kahimtang ito sa nga pamilya ito sa nga estudyante pananglitan masaring wala niya internet or niya access internet wala niya gadget itong pala dapat nila i-consider kasi diri nga tanan may da kapas pumalit ngan duang pahit diri nga tanan nga mga kag-anak parang anira budget kunta para minga nga dalang matatapisan pa. Yeah. So siguro yun nga, may mga options naman you'd use mass media, like for example radio or television. I think yung radio would work best para hito natin mga magkalaylay nga mga communities din in Eastern Samar kasi easy access ang radio. I saw one post ni Father Andy na actually may niya study about learning through radio, which is I think is also very very effective kasi yan ang mga panahon with the millennials or these young people, kinahanglan talaga natin i-develop or ibalik itong tama nga pamamati. Diba? Kasi listening is one skill. And this is one of the skills nga kinahanglan natin talaga i-develop kasi this is where we get knowledge from. Diba? Although, some people would think na passive lang listening. Pero napaka-effective before nung mga nung wala pang cable television, yung mga namamati radio drama, tutok na tutok. Diba? Kasi when you listen, parang lang yan reading. Yung imagination ni mo nag-work. Diba? Parang kung ba yung mga characters dito in radio drama, may kalugaringon nga vision in your mind kung ano ito sura and all those things. Parang everything is left to your imagination and creativity, which is good sana effective mode kasi even in the classroom, di ba? Most of your the lectures delivered and is done through listening, di ba? Bahala ka na lang estudyante kung mag-take note kung ano yung mga important things to remember. And I think ito yung cheapest, di ba? Parang para sa mga kadakan ng mga estudyante, especially in the far-flung barrios na talagang they would have access. Kailangan talaga yan na itong radio. Another thing is yung halimbawa dito naman sa mga urban municipalities, they have mga internet cafes. Pero just the same, it would defeat the purpose. Parang kung mag-internet cafe tapos doon ma-access yung information, di sana nag-classroom na lang. Kaya nga for the longest time, sarado yung mga internet cafe kasi they would not observe yung protocol. So, di ba yung mga ganyan. Ang tanong ko naman, as an educator myself, paano yung evaluation? Yung assessment? Kasi magiging prone to cheating, exactly, prone to diba? kasi ada ka na nga tanan pag puro ko ni pananglitan may dalig quiz. You could actually search lang ulit ko kung ano tama. Yeah, parang gaano ka-effective mag-gauge yung modality na ginamit, di ba? And somebody can do that for them, di ba? Who are you to verify na siya mismo yung gumawa? Pwede yan, kuya. Ano pa, di ba? Parang yan yung everything is a first time here. Ngatanan aligaga, ngatanan concerned educational sector, yung management, yung teachers, yung everyone, yung parents. How would you know na talagang nag-aaral nga yung anak mo? Diba? Ano sa mga factor ng ginagawa when it comes to learning konta is personal accompaniment. I mean, di ba nga, mas may babar kung may da personal contact, pwede man yung maestra, ano yung mga ka-groupmate, may yung grupo, di ba? Mas effective nito learning in nakita ka, may yung contact. Di rin lang nga, pamamati kahit kawan. Kasi di ba, meron ng mga, before, especially mga artista, di ba, they study at home or parang homeschool learning. Hindi pa rin normal yun di ba? Before, kasi iba pa rin yan, you get to interact with your classmates, yung merong sense of competition among yourselves, and you learn, not only from your teacher, but from your peers, di ba? Parang ganun. So,
I don't know, it's going to be a real challenge. Ako, bisang ginahuna-hunaan ko, ang main concern ko lang talaga is how do you evaluate? Paano magiging grading nito? Maski nga yung face-to-face classroom, sometimes meron pang unfair na evaluation. Ngayon, bisa nga nit nga face-to-face classroom, may mga teacher, di nakilala kay estudyante. True. Diba? Pas mo rin na nga mag-online pa kita magra-radyo. Mado ka na talaga, di mo kakilala. Ano brother, itong education kasi parang ginagamit din nga tanan yung mga senses. Itong pagkita, itong smell, itong taste. Kasi kung inaatubangan lang yung computer, parang hingangaturog ka. Wala papunta ni uy, may na yung classmate ko tadi daw ni na magkuang kita group study ganyan. Siguro parang ang reinforcement after hand klase, parang nawawara na kasi rather than the classroom, parang mas importante naman ang reinforcement nga nagakamay in conversation between classmates, di ba? So kung ikaw wala ning pakaintindihan mo ginbasa, imula. Parang mo rin na interaction between mga classmates. Which is important. Itong main purpose ito ng education is not for you to learn lang. Dapat may apply mo dito yung kinabuhi nga. Nag-aaram ka, diri ka, maaram ka lang per se, di ba? Dapat inuokyan ni, kasi nga di ba ng seminaryo na diri nga, magkamay dati online classes, it's a big no, di ba? Dapat mga formators. Kaya dapat kuno, minsan yung narista kayo, nagpapati ako nga, dapat integral, di rin utak, di rin academic, academic life din ko kulawan, dapat holistic. Ginuokyan, ginatman, ginkopan ning pinapakita ning binuhatan, di ba? I saw some posts dito on social media, ito parang scenario with what will happen, halimbawa magkaroon ng virtual learning, teaching learning experience. Kaya sa nga teacher na atubangan niya laptop, pagkatapos yan na, itaparisyon na is about science. So we're going to talk about condensation. So, may ada natin na mga gamit din may natin stove, may natin kaldero, bubutangan natin ng tubig, then lalasuon natin. So, tapos may ada na kuno nagre-react ng estudyante, how much? Para sinisiring na ko na oy, ano ini, teaching learning, hindi rin online selling, di ba? Demo. Easy, yan pala nga, hinihin mo na yung kinatuyawan. Di how much more kung halimbawang talagang mai-implement na niya. Yung greater challenge for the teacher is how do you manage things, di ba? Say, you can accommodate how much in, say, parang virtual learning, parang video conferencing, piperitin estudyante nga yun. And how would you observe these students, how they react as you deliver the lesson, di ba? Pero meron dyan, pwedeng mag-shoot na lang ng video, tapos yung basta, inulog lang. Parang gano'n. Tapos pag tinatawag, di na nga yan apaton, di ba? Nakaluk lang yan niya. Di ba may mga prove that you are not a robot. May ikakopya kang mga letters, code. I don't know. Basta good luck sa ating lahat. Hindi nga may nanabok nga pag-open itong classes. Yun nga, maraming factors to consider. And sana lang ito natin mga parents would be, yan ay kinahanglan talaga yung mas direct hand hira ang involved itong edukasyon ito nila kabataan, especially in the elementary level. Kasi parang they should be, pero problema naman if both parents are working, sino yung mabibiling palay para to monitor whether they're really into yung modality na pag-deliver ng edukasyon. So yun, you may send your thoughts o mga concern niyo ba ini so that pwede namang i-relay nga to itong Department of Education ito niyo mga concerns, and if you would have suggestions as well, mamaupay kasi magburubli kita nga tanan para nga tanan nga klase approach in talagang magamit and would really work para itong aton a win-win situation for all. Kaya po na makita ito sa edit estudyante, di lang ang educators nga nagpapatupad ko na ritmo pa yan ang pagbuhatan when it comes to education. Kaya dapat, okay iya ang estudyante, okay iya ang kag-anakan, okay liwat at mga magturot do. Kasi parang may nanabuya na parang nadi-dehumanize yung education. Kasi iba pa rin talaga yung you get to see your students, you get to know each one in personalities nila kada adlaw because you see them.
I don't know would you be able to gauge that in virtual type of learning. Kasi story di ba nani nga, ma'am, kaya nung nakani pa kami eskwelahan, may da naman internet, may da Google. Tapos sa ma'am, maaram kami nga mas maaram pa it Google kontrahain. Oh God. Tapos syempre, namin ng teacher nga, mingaw lang na hiya. Tapos uday ka nung mas maaram it Google ha. Pero nakabato ng teacher siya na rin nga, oo, mas maaram it kuan, mas maaram it Google ha, asin di arami. Pero ya ko may kupuso para it Google wala. Naman. Back na back. Correct. May nga sa anime nga. Wow. Parang checklist daw sa mga teachers. Parang put your finger down if you've experienced any one of this. Parang ganyan. Ikaw ba ay naging isang doktor na o isang parang basta somebody who heals or somebody who make adjustments pagdating sa pagkukompute ng grado. One finger down. Kasi naman, di ba, kung Excel lang ang ginagamit mo and you just deal with the figures, isang click lang yan. Whoop, andyan na yung grado. Pero pagdating ng, bagsak si nag-attend naman to ng klase. Nabali lang nagdadarapat ba? From time to time, walang assignment, pero okay naman siya. Napasa naman yung quizzes, bagsak yung nga niyan midterms. Pero yung mga ganyan, pero you make adjustments. Diba, you make adjustments as a teacher kasi may consideration ka. Kasi may puso. Yun yung kakaibahan ng Google at saka ng teacher. Sirimpani, Dr. Ed Campoto, waray masaliwan. Itunod nga tawo nga teacher. Diba? Yun yung factor doon. Kaya nga, kasi no matter how much you hate a student, wala may direct attitude, it bases it grading, di ba? Yan yung sinasabi mo lang sa teacher, sige ba, pray kung ano natin kaya, di ba? Let your records speak for yourself, di ba? Smart ass ka, okay lang yan. Pero for as long as you can prove that, na you can go beyond dito mga basrananan, then mapasa ka. Diba? No one will take that personally. Alam mo ba, brother, as a teacher for the longest time, di you create proof. Yung burden of proof is on the teacher. Halimbawa may binagsak. Diba? Kasi what if may niya mga records nga, if you take it personally against the student, diba? Parang pwede kang lasikan. Diba? Ano nga bagsak may kumang pruweba nga sugadin niya. Diba? Whereas kung pinapapasar ng nga tanan, everybody happy. No one will complain. Pero yun nga, may basis eh. Kaya nga sabi ko, if ever may bagsak ako, that means nagtrabaho ka. Gin-compute ko ang grado, I made all the necessary considerations. Maburong ka siguro kung lahat pasar. Pero depende rin yan eh. Kasi I've been through different colleges sa ESU, College of Engineering, College of Education. Sa College of Education, sabihin na natin medyo mas yung mga estudyante dyan, mas seryoso. Kasi nga they will become teachers. Tsaka meron talaga. Meron naman yung sa engineering, yung electrical engineering nga, nung unang English 101, katangang klase bagsak, katangang pasar. Tas kasi prerequisite yung 101 para sa another English which is speech. So katangala nag-move nga tuhan next subject. Pagkatapos yung natanga pa kasi mas challenging yung speech. Ano ba mga reasons? Di nasulod. They don't take your subject seriously kasi nga minor lang yan. Engineering so I'll focus with the major subjects. Little do they know na natanong yung mga subjects, may other rason kung kaya naman that you have to take that kasi you need the necessary skills. Diba? May other nga pinasahan board exam han engineering pero pagdating ng interview, wala napasar para ang trabaho kay Kenneth Splokman. Di man nila nakaka-express itirang kalugaringon. So parang yun eh, dami ng mga estudyante before na parang who worked in a call center na parang sinaringan, sana sir, sineryoso ng pamati. Para yan na di kami nosebleed. Yung parang looking for words on how to be able to express themselves. Remember, yung learning or yung classroom experience nyo is a form of a discipline. Kasi parang kinikita itiya kung ano itong mga things that you already know and that you would develop to make you more confident as an individual. Kasi lahat ng na gradual, di ba? They are considered professionals na.
maraming expectations itong mga tao kay iyo, di ba? Ano ba yun? Graduate nga, pero di nga din nakaka-composein coherent, effective sentence, and you know those things, di ba? So, maski yung old system, yung traditional system of education, damo ang problema, damo ang loopholes. How much more with this blended type of learning? And sugod pa rin sa kanina, yung classroom setting is parang other than education, parang discipline king kakada, parang susulod talaga. Pero when it comes to sugad yung mga online classes nga, waray physical contact between the teacher and the classmates, parang matagya ka na. Sige, tuan nila. Bisan ko, parang nawawala na ang sense of discipline nga. Ini kailangan ko pumuro ko ng mamati, di data akong teacher. Pero mawawala na ito, dala kay, waray namang puntaan and teacher-student relationship. Yan, sa pang factor, di ba? Kung may para ka, importante, ganda ko talagang factor student-teacher relationship. Kaya kung parang lita, may estudyante nga, ang first sem, open niya kuan, performance din ang eskwelahan. Tapos alam sa adon, pag second sem, kuan na parang binagsak niya, naglaylo, di ba? Ikaw, kung mga teacher ka, kaka-istoryan nim kayo nakasugad. Kung online, temteg, ibabara ko nga, yung payo ko kasi nga, itim teacher, mapipil ni ma-concern na tapos gaganahan ka nga ako pag-aram, mabuhat ka nga ako, huwag na ipakulog ka. Masingoy, hindi ko niya na, maluya kaya na. Mapay ka mga, kinatagos tamay ka, di ba mga sugat ka, isin mawawara ng factor, kung ingat to kaya magtaga-online, kawara ng personal relationship with teacher na estudyante. Nagyada ko ay kuntang. Ang dami-daming excuses nga may nanabo yan, di ba? Para bang, okay nung nga di ka naka-online, nawa ko na cellphone, or moray load, or load, mag-ano ma'am, sir, or manang kapalitin load kay pinalitin na yung bugas ka ko daw, kay mas mamaupay mo kunoy, may nang kinakaon, so ganyan. Maski yung, ako, I'm very much concerned traditional way of teaching, if a student nawawala, especially yung harani na itong finals, hinayang ako. Kasi sayang yung time na na-devote tapos bigla na mawawala for financial reasons. Mas wala doon ganyan nga. There are students na inanabusog na ito. It's a good thing na free na nga niya yung tertiary education. Kasi meron talagang nawawarang mga estudyante before na finals because of economics. Hindi na nakakabayad and all those things. Pero with the additional expense on the part of the parents to be able to sustain yung virtual education na may nanabo, I think makuri naman yun. Pero yung good side nito is that wala nang gastos sa boarding house, parang pamasahe, karpados ko lang. Kasi yung kinuhunahan nga nito so there would only be 3 official face-to-face meetings. Opening in classes, exam, orientation on what will happen, tapos panahatag ito mga teaching materials, mga modules nga dito mga estudyante for the midterms coverage. Tapos from time to time, may gray area, sino nga mga modules, pwedeng online, mag-BPM nga dito mga teachers. Next meeting would be midterms, submission of requirements, and then midterm exam. Tapos distribution ng modules for the finals. Okay? Tapos third meeting would be the final exam. Tapos distribution, submission ng mga requirements sa midterms and all those things. Tapos maghuhulat na itong isa-submit para itong finals na requirements. Pero yun nga yung mga submission na sa pamangani face-to-face nga, every other day nakikita namin wala ka pa submit, di ba? Para bang, how much more yan ang good luck sa teachers, meron kasing deadline din yan, kailangan magsasubmit. The teacher will be at the mercy of the students kung kailan sila magsasubmit. Parang masing ito, dean, ma'am, di pa nakasubmitted grado kay half of my class pala ang nagsubmit. Kabisa pa mga nidinhit mga teachers yan na may online survey ito, civil service regarding yung readability, ability to mga teachers paggamit in different models of teaching. Some are not really responsive yet itong survey. How much more yung mga estudyante? Diba? Kasi new experience for everybody.
Ano yung mga teacher na gamit pa ng mga Manila paper, di ba? Pwede. Oo, Pero yun, kapag totoo, ano, totoo. Manila paper, Totoo. ka-creative, Oo, magbubotong yes. ni Mulo. Oo. No, gawas. Yes, so yung mga ganyan. Good luck talaga sa ating mga teachers. And I'm sure, sige-sige na ito na yung mga preparations. Ganyan na natin kang one enrollment, di ba? Oo. Yung pa ko din na Facebook na mo yung mga kuan nila, nagpo-post na ira number, o tak mga estudyante pagpa-enroll na kami. Siya tayo yung text. Oo. Nagtitik-tikang nila pag-post. Yeah, yung mga teachers ngayon prepared na rin naman with yung anong mga types of techniques ngayon gagamitan. Say, you use PowerPoint presentation na pwede nyo i-upload, i-send yun yung mga estudyante. Which is, I think, very effective. Yung sense of creativity ng teacher magawas din natin. Diba? And yung reaction would be highly dependent kung paano naging receptive ito natin mga estudyante with the modality of teaching that we did. But just the same panganay, mabalik lang wala sama ito teacher ng student. Pero waray natin mahihina. Diba? All we can do is just adjust. Diba? Go with the flow and be challenged itong mga mahinanabo in the next months. So again, I would like to encourage you to give your thoughts bahin itong mga magiging bagong sistema. Itong pagdumara, itong edukasyon, itong natin mga kabataan yan. We'd highly appreciate it if you would have your suggestions as well. And we would relay that to the proper authorities kung pananglitan man may alam. Siguro sila ulit ko ano niya na, kung hinitungod-ungod talaga mag-aaram, di sa paitanong din lang nga, ka-Korean, mag-aaram. Yun nga talagang nasa atin nasa kada estudyante. Yun yung greater challenge. Kung whatever shortcomings nga atin may experience, parang difficulty, we make the necessary adjustments. Kung talagang willing ka to learn as an individual, go for it. Oo, yun nga. Ang maganda nga ngayon diba? Sabi ko nga, una kong din hinala inis ko ilaw, nagpagpa-Manila, then I would have spent more time with nanay during my college days. Pero darakay nasikaman nga better yung city education kasi mas dami challenges and those things. Pero siguro kung dinhiya, bakit pak nagkumlaw dilog? Yun ay balitaw. Yun dami tat mga challenges ahead. Sana lang right perspective ito yung diha aton. Diba? Parang the willingness to learn as an individual should be there. Kasi no matter how good buhaton itong kamaistrahan pero wala man yung willingness, di ka lagi babaro. Yan na yung yung individual is best tested, diba? Okay, so with this, tinatangpos natin yan ito natin episode at yung kasi din ginikan for an important meeting. Babaroan na lahat niyo yan itong ST News. Mga brothers, mga Kapesto Club. Yes. Mabalik yung buwas para ito VW Conversations. Stay safe. May panigrit nga mga Ora na. Shoutout lang kan Blano Lemuel di nga nagkukulaw. Live na live. Oo, live na live. Nagkukulaw din nila TV ko din in person. How inabot na dyan? Yeah. Okay. So balitaw, salamat tayo yung matanan and stay safe. God bless. Stay tuned for Balik Balay mga kapatid. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Proclaim Christ in season and out of season.